Mumunting kutita pang mundo ng kaalaman. Marami kaming kwento na ikukwento sa inyo. Maraming kaibigan ang makikilala nyo. Mumunting kutita, mumunting kutita, halina't kami samahan sa mumunting kutita. Mumunting kutita, mumunting kutita, halina't kami samahan sa mumunting kutita. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Makoy, ang batang mahilig sa batchoy. Maayong adlaw sa inyong tanan, mga kaigsuunan. Ako naman po muli si Lovely, ang kaibigan niyong Lovely. Naimbag nga aldaw, kada kayo amin. Ako naman po ang magalang niyong kaibigan, si Tayang. Good day po sa inyong lahat. Siyempre, hindi mo ako kumpleto ang buong barkada kung wala ang forever good boy na si Tuknoy. Ano mo na naman po ang barkada niyo sa nag-isang programa ng bayan? Ang Mumunting kutita! Halika na, maglaro na tayo, dali! Akin to, alis ka dyan. Ayoko sa'yo, hindi kita bati, hindi kita bati. Sumbong kita sa mangko. Ayoko sa'yo! Akin to, alis ka dyan. Ayoko sa'yo, hindi kita bati, hindi kita bati. Sumbong kita sa mangko. Ay, tutubong kita! Sorry na, bati na tayo. Hindi na nga, Halika na, laro na tayo. laro na tayo! Huwag na magtampo, sorry na, bati na tayo. Sorry na, bati na tayo. Halika na, laro na tayo. Huwag na magtampo, sorry na, bati na tayo. Narito naman po kami ang inyong mga kaibigan na mag-aatid sa inyo ng napakagagandang mga aral. Talagang maganda, Tuknoy! At hindi lang yan, Correct! punong-puno pa rin tayo ng mga kalusugan tips at iba't ibang knowledge! Tama! At syempre, kakaibang Bible story na naman po ang inihanda namin sa inyong lahat. Ito po ay tungkol sa magkapatid na laging nag-aaway. Naku! Mga friends! Kayo, inaaway niyo bang mga kapatid ninyo? Ako hindi, Ako rin hindi. Sa mga friends, may tatanong kami sa inyo ha. Mahal nyo ba ang inyong mga kapatid? Tama! Mahal niyo ba sila? O baka hindi naman kayo magkasundo sa lahat ng panahon. Tama! Tama po! Kaya kung mahal niyo po ang inyong mga kapatid, naku! I-share niyo po sa amin at mag-send na po kayo ng message para sa kanila. I-type niyo lang po ang MK at ang inyong message at i-send po sa aming MK number. At syempre, kung mahal nyo po ang inyong mga kapatid, sabihin nyo rin po ang dahilan kung bakit at isend lamang po ang inyong mga message at isend sa 0920-594-1049. Kaya ano pang hinihintay ninyo mga friends? Text na kayo habang maaga pa. Ano na yung number, Tuknoy? 0920-594-1049. O ayan na, hindi nyo na makakalimutan yun na. Paulit-ulit na. Siya naman po mga friends, huwag niyo na pong hintayin lumalapang tampuhan niyo ni ate, kuya, bunso, or ang inyong mga kaibigan. Kaya mag-send na po kayo sa MK number namin na 0920-594-1049. mag-text na kayo kasi baka magaya kayo sa mga magkapatid na bida sa ating Bible story for today. Kaya wala pong lipatan mga friendship para tuloy-tuloy ang ating saya. Dahil heto na po at mag-uumpisa na ang programang inaabangan ng buong bayan. Ang programang sadyang ginawa para sa inyong lahat. Siyempre, walang iba kundi ang Mumunting Kutita! Sorry na, pati
po ako mga friends, kaibigan niyong masigla na lagi pong narito para kayo ay bigyan ng kaalaman tungkol sa kalusugan at iba't ibang tips para mas lalo niyo pong matulungan ang inyong sarili na maging malusog. Ngayong araw pong ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa gulay. Aba, gustong-gusto ko ito! Dahil ako si Kelay, ang batang makulay. Dahil ako ay mahilig sa gulay. Oh, heto na po, ayaw ko na kayong paghintayin pa. Narito na po ang question natin for the day. Ito po ay galing kay Eunice. Sabi niya, Kelay, bakit hindi nababasa ang dahon ng gabi kapag ito ay binubuhusan ng tubig? Hello po sa aking nanay na nakikinig ngayon. Thanks! From Eunice. Parang napakahirap naman ata ng tanong ni Eunice, ano? Oo nga, no? Nakakapagtaka. Bakit kaya hindi nababasa ang dahon ng gabi? Bakit nga ba? Ang dahon po ng gabi ay composed ng pitchol at lamina. Ang pitchol po ay ang makapal na part ng dahon na nakadikit sa base ng dahon. At ang lamina naman ay yung manipis na part ng dahon na nasa dulo nito. Ang pitchol po ay mayroong malambot at waterproof na texture na siyang nagbibigay ng airspace na nagpapacilitate ng gaseous exchange sa plant para hindi ito mabasa. Ang galing, diba? O Eunice, yan na ang kasagutan sa iyong katanungan. Pero hindi pa po dyan nagtatapos ang isi-share ko sa inyo mga friends. Alam niyo ba kung ano ang English name ng gabi? Kung hindi pa, heto na po. Ang English name ng gabi ay taro. Spell ko ha, taro. T-A-R-O. Taro. Ang gabi po ay rich in vitamins and minerals, gaya ng vitamin A at good source din po siya ng thiamine, riboflavin, iron, phosphorus at zinc. Kaya mga friends, kung hindi kayo kumakain ng gabi, naku, hindi niyo po ma-enjoy ang mga vitamins and minerals na makukuha dito. Pero tips lang po sa mga magluluto, lutuin po na maigi ang gabi. Lutuin po ito at least 45 minutes bago ihain. Dahil meron po itong mga maliliit na crystal-like pieces ng calcium oxalate, ito po yung nagpapakati sa ating bunganga kapag hindi po ito nailuto ng maigi. O ayan mga friends, ang dami ko na namang nasabi sa inyo ngayong araw. Full pack na naman po kayo ng knowledge, diba? Kaya mga friends, patuloy lang po kayo mag-text sa amin at magtanong sa mga health problems nyo. Just type MK space your name and address and your question and send to 0920-594-1049. That's 0920-594-1049. At asahan niyo po ang i-entertain namin lahat ang inyong mga katanungan. Kaya i-text niyo na po si Kelay, ang batang mahilig sa gulay. O sige, hanggang sa muli. Kelay, your friend on air is signing off. Bye-bye! Ang hirap po sigurong mawalan ng magulang, magbungkal ng basura para may makain. At syempre, ang hirap ding mabuhay na walang pinag-aralan. Parang lagi kang isinasantabi ng lipunan. Kaya nga po tinatawagan po naming lahat ng mga magulang, kabataan at lahat ng mga may pusong handang tumulong sa kanila. Tulong-tulong po sana natin silang ilayo at iahon sa naghihikahos nating bayan. Samahan ninyo po sana ang mumunting kutita para tulungan ang mga batang ito na ipakita sa kanila na mayroon pang pag-asa at hindi pa huli ang lahat. Sama-sama po sana nating ipadama sa kanila ang pagmamahal ng bawat Pilipino
at lalo na ang pagmamahal ng ating Diyos. Kaya nga po, magkaisa po tayong lahat upang matulungan natin ang mga batang ito na matupad nila ang kanilang mga pangarap. Abutin po sana natin ang mga kamay ng mga batang nagmamakaawa At nanglilimos ng kaunting pagmamahal sa atin. Kaya, sumama na po kayo sa amin at magkaisa sa isang layunin. Sabi ng iba sa aking murang isipan, kulang daw ang aking nalalaman. Gusto kong mag-aral sa munting paaralan, ngunit paano kung tiyan ay walang laman? Kung nais niyo pong makibahagi o tumulong sa pag-abot sa mga batang ito, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Transworld Radio Philippines o kaya pwede din po kayong tumawag o mag-text sa number na ito para sa iba pang mga katanungan. 0920-594-1049. Yan po ay 0920-594-1049. Mahalaga po ang buhay ng bawat batang Pilipino. Samahan niyo po sana ang mumunting kutitap sa pag-abot sa kanila. Marami pong salamat. Bata man sa paningin ng iba, alam kong ako sa'yo'y mahalaga. Pag-ibig mong alay sa'kin, okay ganda. O aking ama, o Diyos mahal kita. Marami akong gustong marating, mga pangarap na nais abutin. Kaibigan, hiling ko'y dinggin. Bata man sa paningin ng iba, alam kong ako sa'yo'y mahalaga. Pag-ibig mong alay sa'kin, okay ganda. O aking ama, o Diyos mahal kita. Bata man sa paningin ng iba, alam kong ako sa'yo'y mahalaga. Pag-ibig mong alay sa'kin, okay ganda. O aking ama, o Diyos mahal kita. Kadalasan mga kaibigan, ang salitang takbo ay naririnig natin sa karamihan kapag merong sakunang dumarating. Takbo, bilis, takbo. Ang lindol po ay sadyang mapanganib at sadyang mapaminsala. At kapag ang bawat tao ay hindi alam ang gagawin sa mga ganitong pangyayari, naku, mga kaibigan, baka mauwi na naman po tayo sa isang malaking trahedya na nangyari nga noong July 16, 1990. Kaya mga friends, ito ang tanong ng bayan. Safe ka ba? Makakaiwas po tayo sa malagim na trahedya kapag tayo po ay laging handa. Heto po si Kapitan Tanggol para po sa dapat nating tandaan kapag merong lindol. Una, magtago po sa ilalim ng isang matibay na mesa at kumapit ng mabuti. Maaari mo ring ibalot ang iyong mga kamay at braso para maprotektahan ang iyong ulo. Kapag nasa labas ay lumayo sa mga salamin, bintana at mga bagay na maaaring mahulog. Huwag na huwag pong gagamit ng elevator. At kapag nagmamaneho naman, tandaan, huwag tumawid ng tulay, overpass o flyover na
maaaring nagkalamat o nasira ng paglindol. Makabubuting huminto agad at maghintay sa loob ng sasakyan. Kung ikaw naman ay nasa tabing dagat, lumikas agad sa pinakamataas na lugar dahil baka magkaroon ng tsunami. Kung ikaw naman ay nasa labas ng bahay o gusali, pumunta agad sa isang maluwag at malawak na lugar na walang poste ng kuryente o mga bagay na pwedeng bumagsak o matumba. Iyan po ang mga bagay na dapat tandaan kapag mayroong lindol. Kayang-kaya po nating labanan ang anumang sakuna. Basta laging handa, kaya sana po ay sama-sama po nating labanan ang mga mapaminsalang sakuna na dumarating sa ating bansa. Kaya lagi pong tumutok sa paborito ninyong programa para sa mga susunod pang mga kaalaman. Para laging maging handa, ito po ang inyong kaibigan, si Kapitan Tanggol. Hanggang sa muli! This is a friendly reminder from the Office of Civil Defense and Trans World Radio Philippines and this station. Ulan, kailan kasi mo lang pumatag? Langit, gaano kataas ang iyong ulap? Lupa, hanggang saan ang iyong lawak? Halina't alamin natin ang katotohanan. Tayo na tuklasin natin ang kasaysayan. Sa bawat hakbang ay matatagpuan kasagutan ng bawat katanungan. Lumipas ang mahabang taon at lumaki nga at nagkaasawa si Isaac. Napangasawa niya si Rebecca, subalit gaya ng kanyang amang si Abraham, hindi rin sila magkaanak. Kaya siya'y nanalangin at nagsumamo sa Panginoon. O Yahweh, aking Panginoon, nagmamakaawa po ako sa inyo na sana'y pagpalain mo kami ng aking asawang si Rebecca ng maraming anak. Maasa pa rin po ako na tutuparin niyo ang pangako niya sa aking ama na paparamihin ang aming lahi. Pero bakit ganon, Isaac? Bakit para silang nag-aaway? Nararamdaman kong sinisipa nila ang bawat isa. Hindi ko nga alam, Rebecca. Hindi ko alam. Makinig kang mabuti, Isaac. Panginoon, Ang iyong mga anak ay magiging ama ng dalawang makapangyarihang nasyon. Patuloy na mag-aaway ang dalawang nasyong ito, gaya ng nakikita mo. Ang isa ay mas malakas, subalit ang nakatatanda mong anak ay siyang magsisilbi sa nakababata niyang kapatid. Rebecca, lalaki ang unang nating anak. Napakabalpon niya at kulay pula ang kanyang kutis. Kaya tatawagin natin siyang Isaw. Ayun ang isa. Malapit ko na siyang paabutan. Kailangan kong mahulang isang ito para may maiuwi akong makakain sa bahay. Ito na ang ating mga pana. Ayun, tumigil siya.
Ito, aasitin ko na ang kanyang ulo. Ito na. Aray ko. Apo, Rebecca! Lalaki pa rin ang iyong pangalawang anak. At pagmasdan mo, hinahawakan niya ang sakit ng panganay niyang kapatid. Hako, bakit hindi mo sinamahan ang iyong Kuya Isaw na mga aso para matuto ka ring manghuli ng mga hayop? Huwag na po, inay. Kayang-kaya niya na iyon. Tsaka mas gusto kong dito na lang ako sa bahay. At ako na lang ang magluluto ng mga dala niya. Ay nako, kayo talagang dalawang magkapatid. Hindi kayo magkasundo. Napakahirap niyong magsama. Mula pagkabata hanggang sa kanilang paglaki, ay hindi nga magkasundo ang dalawang magkapatid na si Isaw at Jacob. Kahit isang araw, pagkagaling ni Isaw mula sa pangangaso, Aba, Kuya Isaw, bakit wala kang dalang hayop ngayon? Napakatagal mong nawala. Subalit Tisay, wala kang dala. Mukha atang kumukupas ka na. Sobra ka naman. Talagang mailap lang mga hayop ngayon, kaya't wala akong masumpungan na hayop. Ganun ba? Napakasarap talaga ng niluluto kong pagkain. Aba, oo nga. Baka naman pwede mo akong bigyan ng makakain. Gutom na ako. At napakalayo pa ng nilakbay ko. Pagkakataon ko na ito para malinlang ang aking kapatid na si Isaw. Sige na naman, Jacob. Bigyan mo na ako ng niluluto mong pagkain. Yun lang ba? Walang problema. Bibigyan kita ng masarap na pagkain sa isang kondisyon. Isang kondisyon? Ano na naman yan, Jacob? Bibigyan kita ng pulang puto ng sitaw kung ipagbibili mo sa akin ang karapatan mo bilang isang panganay. Ha? Pero, bakit gano'n naman ang kondisyon mo? Samantalang ikaw, kapag nakakahuli ako ng mga mababangis na hayop, ay ibinibigay ko sa iyo ito at gustong-gusto mo. Sige na, talagang gutom na ako. Aba, hindi kita bibigyan hanggat hindi mo pinagbibili sa akin ang iyong birthright. Sige na, talagang nagugutom na ako. Sige ka, ikaw din. Baka mamatay ka sa gutom. Jacob, sige na, bigyan mo na ako ng niluluto mo. Gutom na talaga ako. Hindi kita bibigyan hanggat hindi mo pinagbibili sa akin ang iyong birthright. Sige na nga, payag na ako. Aanin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay rin na ako sa gutom. Kung gayon ay, sumpa ka muna para maniwala akong pumayag ka ngang ipagbili ito sa akin. Isinusumpa ko sa iyong harapan at sa pangalan ni Yahweh na mula ngayon ay binibigay ko na sa iyo ang karapatan ko bilang isang panganay. Kung gayon ay, heto ng pagkain kailangan mo. O heto, may bonus pang tinapay. Salamat, Jacob. Wow, napakasarap talaga nito. Pagkasarap-sarap mo talagang magluto. Aba, syempre, napakahangal mo talaga aking kapatid. Ipinagbili mo ang iyong karapatan kapalit lamang ng pagkain. Isa kang hangal. Nalinlang nga ni Jacob ang kanyang kapatid na si Isaw dahil hindi alam ni Isaw ang tunay na halaga ng kanyang birthright. Matalino si Jacob dahil alam niya sa hinaharap ay siya ang mangunguna at magiging ulo ng lahat ng kanilang ari-arian dahil sa birthright na ito. Ano na kayang mangyayari sa magkapatid na ito? Ma-realize kaya muli ni Isaw ang pagkakamaling kanyang ginawa? Sundan po ang patuloy na paglalakbay natin sa mga kwentong tunay na kapupulutan ng aral mula sa Biblia. Grabe mga friends! Wag niyo po sanang gagayahin ang ginawa ni Jacob sa kanyang kapatid, di ba? Siya nga naman mga friends! Dahil masama po na linlangin natin ang ating mga kapatid at syempre pati ang ibang tao. Oo, dahil I'm sure na hindi po ito magugustuhan ng ating Panginoon. At sana
sana, huwag din po nating aawayin ang ating mga kapatid. Dapat po ay lagi tayong magmahalan para naman matuwa sa atin ang ating mga magulang at sigat. Kaya kung palagi niyo pong inaaway ang inyong mga kapatid, naku mga friendship, hindi po ito maganda. At oras na po para kayo ay magkasundo. Dapat po alam natin lagi ang word na sorry at forgive. Kaya nga akong mga friends, lagi kong minamahal ang aking kapatid. Dahil magkapatid kami. Ganon? May kapatid ka ba? Oo naman. Nakakatuwa naman siya. Kakatuwa ka, Makoy. Oo. Dapat po, mahalin niyo sila at huwag na huwag kakaingitan. At sundin natin lagi sila kuya at ate dahil sila mga panganay. Tama naman. Huwag niyo po sanang tutularan ang ginawa ni Jacob. Dahil I'm sure, magagalit sa inyo si God. At one more thing, Makoy. We should learn to forgive kapag may nagawa silang bad sa atin. At syempre, paalala na rin po sa ating mga mahal na magulang. Sana naman po ay wala tayong favoritism sa ating family. Korekto yan. Dapat po ay fair lagi ang treatment natin sa ating mga anak. At dahil po dyan, maiiwasan natin ang tampuhan at inggitan sa ating family. At syempre, huwag din po natin kakalimutan ang mga magagandang aral na hatid po namin sa inyong lahat. At syempre, kung meron naman po kayong mga requests, comments, o kaya naman nais nyo ng pagpapayo, send nyo lang po ang inyong mga requests at mga concerns sa 0920-594-1049. Yan po ang 0920-594-1049. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga friends? Mag-text na kayo! Ano na ulit yung number, Makoy? 0920-594-1049. O ayan, Toyang, it's time to say goodbye na naman po mga Dabar Cats. Sana ay kita-kits na naman po tayo next week sa ganito ting oras. Ako po si Makoy, ang batang mahilig sa batchoy. Ako naman po, ang batang forever good boy. Si Tukdoy, kaya wag pong pasaway para walang away. At syempre, ako ang inyong kaibigan na laging nagsasabi sa inyo na dapat ay laging maging magalang. Ako po si Toyang, ang batang magalang. And of course, I'm yours truly, ang inyong super ever lovely friend on air, si Lovely. Hanggang sa muli, dito lamang po sa nag-iisang programa ng bayan ng Mumunting Kusita! Para sa inyo lahat. Ayan, nag-text na kayo! Text na! Hi to RV John! Saka na rin sa mga taga-hotel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nais po sana namin kilalanin ang mga nagsiganap sa programang ito sa pangunguna po ng aming mga host. Peter Paul Domen bilang Tuknoy, Crisanto Guzman bilang Makoy, Yvette Dalagan bilang Lovely, Rizal de Carios bilang Kapitan Tanggol, at Rutana Uy bilang Gelay. At kilalanin din po natin ang mga nagsiganap sa ating Bible story kanina. Jeff Hoven, Erwin Flores, Celso Pantano, Rizal de Carios, Crisanto Guzman, Peter Paul Domen, Jerry Ayawan, Max Bandala at Joel Awingan. Maraming salamat din po sa ating sound engineer, Eran Toto Hobar Sr. Sa panulat at direksyon ni Crisanto Guzman. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, dito lamang sa Mumunting Kutita. Mga kaibigan, ngayong tag-init, lalong higit na maging maingat sa paggamit ng iyong mga kagamitan sa bahay, gaya ng iyong mga appliance. Huwag sasagarin ang iyong electric fan, television set, at iba pang maaaring mag-overheat dulot ng